Ipinanganak si Uno na hindi normal, di tulad ng kanyang mga kapatid. Maliit at madalas sa tinutukso ng kanyang mga kababata. Isa siyang unano at kasing taas lamang ng batang nasa 5 taong gulang. Bagamat 30 na ang kanyang edad. Naging usap-usapan ng mga taga-baryo na hindi siya anak ni Mang Emil, kundi sa isang duwende na nagkagusto kay Aling Munina. Mula pagkabatay hindi na siya matanggap ng kanyang ama, kaya't madalas siyang pinagmamalupitan nito. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Kahit hindi man normal ang kanyang paglaki, ay naging mabuti siyang kapatid sa mga ito. Masayahin at komedyante rin. Hanggang isang araw ay may nakilala siyang dalaga na nagpatibok sa kanyang puso. Ngunit nagimbal ang lahat nang malaman ng matinding lihim ng dalagang si Donita na ikinagalit ng mga tao. Dumagdag pa ang sunod-sunod na patayang nangyayari sa baryo at isinisisi yun sa kamalasang dala ni Uno. Ano kaya magiging papel ni Donita sa buhay ng binatang si Uno? Paano niya may pagtatanggol ang dalaga? Gayong siya'y kinamumuhian din ng mga tao, maging ng kanyang pamilya. Ano kayang gagawin ni Uno upang patunayan sa mga tao na hindi siya ang nagdadala ng kamalasan sa baryo? Ating alamin ang kapanapanabik na kwento ni Uno, ang unanong antingero. Oh pre, sasama ka ba ulit sa akin bukas sa gubat? Nararamdaman ko kasi may bagong sibola mo tsana naman eh. Kailangan natin maunahan ng ibang mga antingero. Dahil ko ang mga halangang kaluluwang makakakuha nun, tsak gagamitin na naman yun sa kasamaan. Gustuin ko man, pero marami kasi akong gagawin sa sagingan. Alam mo naman si tatay, mainit ang ulo nun sa akin simula pa pagkabata. Kaya kailangan ko magtrabaho. Bakit? Tumanda ka na ba? Hindi ka nga lumalaki oh. Parang kasintaas mo lang ang 5 taong gulang na bata. Ulol! Hanggang ngayon ba hindi pa rin niya tanggap na anak ka niya? Mula nang pinanganak ako ni inay, mainit na ulo sa akin yun eh. Magkamukha naman kami, di ba? Kaya lang, maliit na bersyon niya. Napahalakhak si Uno sa kanyang sinabi. Napangiti na lamang si Dos dahil animoy batang tumalon mula sa upuan ng maliit niyang kaibigan. Dos na ang tawag ni Uno kay Diosdado dahil nabubuhol ang kanyang dila sa tuwing tatawagin niya ang kaibigan sa totoong pangalan nito. Naging tampulan ng tukso si Uno sapagkat ipinanganak siyang unano. Bagamat ang 4 niyang kapatid ay ipinanganak na normal. Ay, bakit ka pala naparito tol? Gusto ko lang magpahinga. Alam mo naman na hindi ako nakakapagpahinga na maayos sa bahay. Ang ingay-ingay. Pagod ka na nga sa pagtatrabaho sa bukid. Tapos ginagawa pa nila akong utusan kapag umuwi ako. Eh sila itong ang lalaki ng hakbang. Bakit? Ano bang pinapagawa sa'yo? Maglako na saging. Eh mabuti na nga lang binili lahat ni Aling Tiray dahil gagawin niyang banana Q. Nagpaiwan lang ako ng 2 sipi para sa'yo yun. Basta, matutulog muna ako dito ha. Gisingin mo na lang ako kapag alas 5 na. Akala mo naman ang layo-layo ng bahay niyo. Ando lang sa kanto oh. Nakikita ko pa nga yung bubungan eh. Palibasan, laki na hakbang mo eh. Kaya malapit lang yun sa'yo. O sige, magpahinga ka na muna. Gusto mo bang magkape? Ito naman oh. Matutulog ako, di ba? Tapos, halukin mo ako ng kape. Paano naman ako makakatulog niyan? Wow, ang suplado mo namang bisita. Sige na, matulog ka na nga. Ilang minuto pa lamang siya nakapikit ay malakas na itong humihilik. Animoy malaking tao lamang ang natutulog. Oy, grabe naman tong si Uno. Parang mauubusan ng hangin. Kaya siguro napapagalitan sa bahay nila eh. Dahil pag nakatulog na, nabubulawang ibang taong nagpapahinga. Mula sa bintana, naaninaw ni Dos si Mang Emil na papalapit sa kanilang bahay. Galit ang mukha ng matandang lalaki nang makita nito ang kariton ng anak. Uno, gising, gising! Bakit? Alas 5 na ba? Parang ang bilis naman yata. Hindi pa. Kaso nga lang, paparating dito ang tatay mo. E paano naman kasi? Hindi mo itilago sa likod ng bayang kariton. Ayan tuloy, nakita niya. Ay, nakalimutan ko. Patay na naman ako nito. Napabalikwas ng bango ng unanong binata nang gisingin siya ng kaibigan. Tila mahuhulog pa siya sa papag na kanyang hinihigaan nang yugyugin siya ni Dos. Ay, Unano! Alam ko nariyan ka!
Alalabas! Nag-e-eskapo ka ba sa trabaho, ha? Alam mo namang marami pa tayong gagawin sa bukid. Napakabatugan mo talaga. Tay, nariyan po pala kayo. Inihatid ko lang yung saging kay Dos. At saka, Uno po ang pangalan ko. Hindi Unano. Namimiloso ka pa, ha? Akala mo hindi ko alam? Kanina pang umaga binili ni Tira yung mga saging. Nakasalubong ko siya kanina lamang. Hala, bumalik ka sa bukid. Dahil marami pa tayong trabaho. Ito talaga si Aling Tiray, oh. Hindi kayang itikom ang bibig kahit saglit lang. Umalon si Uno pababa ng papag. Nagulat si Dos nang tila napasubsob pa ito sa sahig. Ngunit madali lamang sa kanya ang bumangon. Oh, Tol, nasaktan ka ba? Ha? Hindi, oh. Ang baba pa nga niyan, eh. Gusto mo ipakita ko pa sa'yo yung head spin ko, eh. Natutunan ko kahapon nung tumalon ako mula sa itaas ng bayabas. We, totoo? Oo. Wala kaya tang bilib sa akin, eh. O sige na, naniniwala na ako. Harapin mo na yung tatay mo. Mamaya maputol pa ang mga ugat ng sa leeg sa katatawag sa'yo. Dali-daling lumabas ng bahay si Uno. Ngunit patuloy pa rin sa kasisigaw ang kanyang ama. Kahit nasa tabi na siya nito, katapat ng kariton. Hoy, Unano! Huwag mo nang painitin ang ulo ko! Lumabas ka na riyan! Tay! Tay! Kanina pa ako rito. Kaya kalma. Lintik ang bata ka, nasaan ka? Nandito po ako natatakpan ng kariton. Huwag kasing masyadong mainit ang ulo, Tay. Oh, ano na naman ba gagawin natin? Kinutusan ni Mang Emil ang anak dahil sa inis nito. Napakamot na lamang ng ulo ang binata sa ginawa ng ama. Hindi mo ba ako narinig? Pupunta tayo sa palayan dahil maraming trabaho roon. Akala mo talaga hindi ko alam na magpapahinga ka na naman sa bahay ng kaibigan mo, ha? Alakilos, ang aga-aga pa para magpahinga. Ito na nga tayo, naglalakad na. Ilisan mo, babagal-bagal eh. Ano naman kasi ang labang ko sa inyo? Ang lakad nyo, takbo ko na. Hinihiray lang kasi, Tay. Isang reklamo mo pa, sasampakin na talaga kita. Tatahimik na po. Hinihingal na tinutulak ni Uno ang kariton. Ang isang paa niya ay bumibelo sa lupa, habang isang paa na may nakatungtong sa kahoy na kariton. Doon siya sumasampa kapag matuloy nang tumatakbo ang gulong ng kariton. Yun ang ginagawa niyang sasakyan araw-araw upang mapabilis siyang makapaglakbay sa bukid. Ayan na naman ng mga tao. Lahat sila nakatingin sa akin na dahil ko pa ang politiko na inaabangan nila. Hoy, Unano, ano yung ginagawa mo? May pakaway-kaway ka pang nalalaman dyan. Pinapansin ko lang naman ho sila. Tingnan nyo, nakangiti silang lahat sa atin. Si Mang Ramon, may pakindat-kindat pang nalalaman. Bakit hindi mo sila gayahin, Tay? Yung masaya lang. May oras ka ba talaga magsaya? Nung dumating ang malas sa buhay ko, nakalimutan ko ng sumaya. Palibhasa ay malas ang duwending bumunti sa nanay mo eh. Mabuti sana kung swerte. E di sana matagal na akong yumaman. At yang si Ramon, ugali niya ng pakindat-kindat. Kaya itigil mo ng ilusyon mo na nasisihan ng mga tao sa'yo. Dalang totoo, nabibwisit silang makita ka. Hanggang ngayon ba naman, Tay, nagpapapaniwala ka na duwende nakabuntis kay nanay? Tay naman, magkamukha kaya tayo. Anak mo ko, hindi sa duwendeng sinasabi ni Mang Kanor na albularyo. Magtrabaho ka na nga. Tulungan mo na mga kapatid mo sa paglilinis ng palayan. Tanggalin yung mga damo na tumutubo sa paligid. At ako na ang tutungo sa sagingan. Bukod sa palayan ay may mga tanim ding mga saging si Mang Emil. Kahit papano'y nakakatulong yun sa kanila. Madalas ay napagsasalita niya ng hindi maganda si Uno. Kahit sa maraming tao'y hindi pumiprenong bibig nito na pahiyain ang anak. Iniwan ang binata ang kariton sa tabi ng kamalig. Ilang sandali pa'y nagsihalakhakan ng mga magsasaka nang makitang paika-ikang tumatakbo si Uno patungo sa palayan. 3 talampakan lamang ang taas niya, bagamat malulusog ang mga binti at braso. Uy, mga chong! Kumusta mga araw nyo? Trabaho lang ng trabaho ha, para sa pamilya. Ikaw ang magtrabaho na. Puro ka pa satsat eh. Tay naman, ito na nga magtatrabaho na. Pinapasigla ko lang naman sila. Tingnan mo, nagkaroon sila ng gana sa pagtatrabaho. Gaya lang sinabi ko,
Hindi sila naaaliw sa'yo, kundi pinagtatawanan nila ang kondisyon mo. Tay, depende na lang yan sa tao kung paano tatanggapin ang magiging trato ng iba. Kung pinagtatawanan nila ang kondisyon ko, problema na nila yun. Basta ako, positibo lang ang pananaw ko. Na nagbibigay ako ng ngiti sa kanila sa pamamagitan ng angking kong kapansanan. Malakas na binatukan ni Mang Emil si Uno. Dahilan para mapasubsob ito sa lupa. Lumakas ang tawanan ng mga taong nakakita sa kanila. Bagamat mabigat man sa kalooban ng binata ang ginawa ng ama, tumayo pa rin siya at pinagpag ang mga alikabok sa kanyang dibdib. Matalim siyang tinitigan ng ama bago ito lumakad palayo. Wala na talagang pinagbago si tatay. Masakit man sa aking damdamin na madalas na panghihiya niya. Wala naman akong magagawa. Ay, bakit kasi pinanganak akong ganito? Kung talagang duwende ang aking ama, bakit wala akong kapangyarihan? Napabuntong hininga na lamang ang binata. Ilang sandali pa'y nilapitan siya ng kaibigan na nauna pang nakarating sa palayan. Utol, bakit tulala ka na naman dyan? Ito kasing si tatay. Pinahiya na naman ako sa mga tao. Ay, bakit ka ba naparito? Binibisita ko lang yung palayan namin. Malapit na rin kasi ang anihan eh. Pinalilinis din ni tatay ang palayan. Medyo pedeste kasi. Kaya kailangan kong tanggalin ng mga alkohol tsaka yung mga ligaw na damo. Wala na talaga akong karapatang makapagpahinga. Araw-araw na lang puro trabaho. Kaya hindi na ako tumangkad eh. Ayaw mo nun? Hindi ka tumatanda? Height lang ang hindi tumatanda. Paano naman ang muka? Nagtawanan silang dalawa. Dinada na lamang ni Uno sa pagpapatawa ang lahat ng negatibong pananaw ng ibang tao sa kanya. Maging ang panalait at ang kondisyon niya na hindi naman niya kagustuhan. Sasama na lang ako sa isang gubat para hanapin ang mutya na sinasabi mo. Sa gayon, tumangkad naman ako at mawala ang kamalasan na sinasabi ni tatay. Sus, paano di mamalasin? Parang pasan-pasan ni Mang Emil ang mundo. Palagi na lang nakasimangot at galit. Sinabi mo pa. Alam mo ba na naikwento ni nanay noon na may kapatid ang lolo niya na katulad din sa akin ng kondisyon. Kaya siguro, ako ang nagmana sa lolo kong yun. Alam ba yun ng tatay mo? Bakit maniniwala ba yun? Mas naniniwala pa nga yun sa sinasabi ng kaibigan niya si Mang Kanor eh. Konti na nga lang nagpapagamot sa albularyong yun dahil madalas namang palpak. Inaumagahan na. Patapos ang gawain ng magkaibigan sa palayan ay dumiretso sila sa gubat. May nakakasulubong silang mga taong nangangahoy at nangunguling. Tol, pwede bang magpahinga muna tayo saglit? Hinihingal na kasi ako eh. Wala pa kang kalahating oras tayo naglalakad eh. Pagod ka na kagad. Siyempre, magpapahinga ba ako kung hindi? Ito naman oh. Sige na nga. Bagal-bagal mo kasi maglakad eh. Natural, unano ako di ba? 10 hakbang mo parang 50 hakbang ko na eh. Humahangos na lumagok ng tubig si Uno. Nandilat pa ang kanyang mga mata nang mahagip ng kanyang paningin ang babaeng aligagang tumatakbo. Natatakpan ang mukha nito ng belong suot at palinga-linga pa ito sa paligid. Dos, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ang alin? May babae, mukhang naliligaw yata. Tara, punta natin. Hindi ba magpapahinga ka muna? Ang bilis mo naman magbago ng isip pagdating sa chicks ah. Para kasi naliligaw siya eh. Tsaka tingnan mo, parang takot na takot. Salubungin natin siya. Ay nako, umira na naman ang pagiging matinik mo sa chicks. Huwag ka na kasi magreklamo. Sinama-sama mo ako rito tapos aangal ka. O sige na nga. Imbis mo siyang hanapin natin, babae pang nakita mo. Bilisan mo na nga maglakad, babagal-bagal pa eh. Mamaya makalayo pa yun. Mabilis ka naman pala maglakad ah. Kanina para kang pagong. Ay, ano ba yan? Tumakbo pa siya. Ayan tuloy, napalayo siya sa atin. Ikaw kasi Dos, ang ingay-ingay mo. Ako pa talaga sisisihin mo? Ikaw nga itong madaldal eh. Dahil sa pagmamadali, ay hindi napansin ni Uno ang ugat na nakaharang sa kanyang daraanan. Napatid siya nito, kaya't nagpagulong-gulong siya pababa.
Bago pa man siya bumagsak sa mga bato, ay nahila ng pumulupot na baging ang kanyang mga paa. Kaya't nakalambitin siya. Aray! Uno, ayos ka lang ba, tol? Aray! Sa palagay mo, ayos lang ba sitwasyon ko? Ikaw kasi, di mo tinitignan ang dinadaanan mo. Kaya tuloy na disgrasya ka pa. Sa tingin mo, makikita ko pa ang dinadaanan ko. Ngayong puro mga dahon lang ang nakikita ko, di ba? Ari. Tulungan mo na kasi akong makababa rito. Mabuti na lang nahila ka pa ng baging. Kung hindi, mga bato na pala ang binagsakan mo rito. Oh. Dalian mo na ang pagtanggal ng mga baging na yan. Mamaya makalayo na ng lubusan ng babae. Ay naku, wala na siya. Nakalayo na. Ay, sayang naman at hindi ko siya naabutan. Ikaw kasi, ang bagal mong kumilos. Ikaw nga ito nagkanda gulong-gulong sa paghahabol sa kanya. Pero hindi mo pa rin naabutan. Halika na nga. Maghanap na lang tayo ng mutya. Naglakbay ang magkaibigan sa kagubatan hanggang sa may marinig silang mga kaluskos malapit sa kanilang kinaroroonan. Dos, tignan mo nga kung ano yun. Baka ang babae na yun. Nandito tayo para maghanap ng mutya, hindi para maghanap ng babae. Sige na, hanapin na rin natin siya. Ayun siya. Nakaupo sa lilim ng puno ng aratilis. Halika, punta natin. Mukhang takot na takot siya oh. Hindi kaya may mga taong humahabol sa kanya? Kaya nga dapat natin siyang kausapin. Para naman matulungan natin siya. At malaman kung ano ginagawa niya rito sa gubat. Delikado pa naman maglakbay na mag-isa rito. Tsaka baka pagtripan pa siya ng mga masasamang tao. Lumapit ang magkaibigan sa kinaroroonan ng babae. Bahagya itong napatayo nang makita si Dos. Pinalilibutan ng mayayabong na damo ang paligid. Mas mataas pa kay Uno. Magandang araw sa iyo, magandang dilag. Huwag ka matakot. Hindi kami masamang tao. Pakiusap, huwag mo ko saktan. Naku, hindi kami nananakit ng babae, no? Ako pala si Uno at ikaw si... Donita. Ba, ang gandang pangalan kinagagala kitang makilala. Ako rin, Uno. Inilahad ni Donita ang kamay sa lalaking kaharap upang kumustahin ito. Ngunit nagtaka siya nang mapansin na tila napakunot noo ang kausap. Kaya't binawi na lamang nito ang kamay na tila napahiya. Uy, Donita, ito ang kamay ko, oh. Hindi lang kita maabot. Patalon-talon pa si Uno dahil gusto nitong mahawakan ang kamay ng dalaga. Bahagyang napatras si Donita nang mapansin na may unanong lumitaw mula sa mga damo katabi ng lalaking kanyang kaharap. Ay, may bata ka palang kasama, Uno. Donita, ako ang kausap mo, hindi si Dos. Iyang lalaking matangkad na kaharap mo, si Dos. Ay nako. Paano ka kasi makikita ng kausap mo? Tinatabunan ka ng mga damo. Tapos siya nakatingala naman. Hindi talaga kayo magkakakitaan. Pasensya na. Akala ko kasi ikaw yung kumakausap sa akin, Dos. Pagpasensya mo na yung kaibigan ko. Napakabugnutin yan eh. Donita, ano nga bang ginagawa mo rito sa kagubatan? Tsaka bakit ka nag-iisa? Kabababa ko lang kasi galing bundok. Napadaan lang ako rito. May mga rebelde kasing humahabol sa akin eh. Oh, nasa na sila? Baka makita ka nila. Nanganganib pala ang buhay mo. Nakatakas ako sa kanila. Mabuti na lang at napadpad ako rito. Inalabit ni Dos ang kaibigan at sinenya siya na umalis na sila roon. Ngunit ayaw pa rin magpaawat ni Uno na makipag-usap sa babae. Psst, Uno. Hayaan na lang natin ang babaeng yan. Hindi natin alam kung sino ba talaga siya. Baka manganib pa ang buhay natin. Kailangan niya ang tulong natin. Hindi natin siya pwedeng hayaang mapahamak dito sa gubat. Siguradong makukonsensya tayo pag nabalitaan natin na isang araw na wala na siyang buhay. Wow! Bigla naman ang pagiging maawain mo ha. Basta babae talaga wala kang pinapalampas eh. Busted ka naman palagi. Tumigil ka na nga dyan. Muling bumalik ang atensyon ni Uno sa dalaga. Pangiti-ngiti pa niya itong kinausap. Donita,
Maaari mo bang alisin ang takip sa mukha mo para masilayang ko naman ang ganda mo? Huwag na. Sige na, magkaibigan na naman tayo eh. Tsaka nasisiguro kung maganda ka dahil sa mapupungay mong mga mata. Sige na nga, mapilit ka eh. Dahan-dahang tinanggal ng dalaga ang telang takip sa mukha nito. Namilog ang mga mata ni Dos nang bumungad sa kanilang paningin ang malapad na ilong ng babae at makapalitong bibig. Ayan. Tinanggal ko na ang takip sa mukha ko Sige na. Ibalik mo lang yung takip sa mukha mo. Mas bagay sa'yo may takip eh. Ayos lang naman ah. Nagagandahan ka pa ba sa akin, Uno? Maganda ka naman ah. Tsaka nararamdaman kong mabait ka. Salamat, Uno ha. Mukhang may pupuntahan pa kayo. Sige, mauna na ako ha. Saan ka ba papunta sa ngayon? May hinahanap ako matandang babae dito sa gubat. Ang sabi ni Inay kaibigan niya raw yun, na maaaring makatulong sa akin. Ihahatid ka na namin. Naku, wag na. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Oh, kaya naman pala niya ang sarili niya eh. Kaya tayo na tol. Hirap ka lang nga sa paglalakad eh. Iyahatid mo pa siya. Di hamak na mas mapapabilis ang paghanap niya sa bahay ng matanda kesa sasamahan mo pa siya. Pasanin ka pa niya no. Lalo na't mabilis kang mapagod. Tama naman si Dos. Sige mauna na ako sa inyo. Donita, gusto ko pa sanang makilala ka ng lubusan. Maaari ba tayo magkita muli? Sige ba? Sa lugar na to. Ramdam ko namang mabait kayong tao eh. Salamat naman, Donita. Walang anuman. Sige, aalis na ako ha. Malapit na naman siguro dito ang bahay ni Lola Oyang. Hinila na lamang ni Dos ang kaibigan dahil tila ayaw pa nitong tumigil sa pagkipag-usap sa dalaga. Ano ka ba? Nakikita mo naman ang itsura noon, di ba? Tsaka nararamdaman kong hindi siya normal na tao at may tinatago siyang lihim. Hindi lahat ng babae dapat mong ligawan. Liligawan agad? Hindi ba pwede makipagkilala muna? Sus! Akala mo naman hindi kita kilala no? Sa tagal natin magkaibigan, kabisado ko ng mga kilos mo, tol. Kaya wag ako, uy. Parang ikaw pa nga natitipuhan niya eh. Ang lagkit ng tingin niya sa'yo. Wala akong plano makipagkita ulit sa Donita na yan, no? Hindi siya ang tipo kong babae. Mas okay pa nga nakatakip ang mukha niya eh. Akala ko talaga maganda siya, tol. Pero kahit ganun ang itsura niya, parang kakaiba siya sa lahat na nakilala ko. Malumanay kung magsalita at napakasarap pakinggan ng boses niya. Itutuloy pa ba natin ang paghanap ng mutya? O mananaginip ka na lang ng gising sa babaeng yun? Maghahanap na nga. Oh, saan ba tayo pupunta? Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Ilang sandali pa'y kumulimlim ang kalangitan at tumagundong ang malakas na kulog. Sinundan ng kidlat na siyang nagbigay liwanag sa madilim na paligid. Ilang sandali pa'y bumuhos ang malakas na ulan, bagamat hindi pa rin tumitigil ang kulog at kidlat. Pambihira naman, oh. Kanina lang ang init ng panahon. Tapos ngayon biglang bumuhos ang ulan. Tiyak na nabasa na rin si Donita. Kumusta na kaya siya? Wala pa ngang 30 minutos nung huli mo siyang nakasama. Nag-aalala ka na kagad. Ang bilis naman tumibok ng puso mo, tol. Nag-aalala lang naman. Tumilong muna tayo sa mayabog na puno. Mamaya tamaan pa tayo ng kidlat eh. Sana naman may dalang mutya ang kidlat na yun, tol. Ang lakas ng kapangyarihan nun. Talaga? Oo. Bago mamatay si Ama, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa mga mutya, mga bisa at kapangyarihan ng mga to. Mukhang malapit lang ang kidlat dito, tol. Tignan mo, oh. Natumba ang puno ng buboy. Buti na lang nakalis na tayo ron. Sinuwerte pa rin tayo kahit papano, ha. Hindi totoo may dala kang malas, katulad ng sinasabi ng tatay mo. Nagputol ang dahon ng saging si Dos at yun ang ginawa nilang payong. Matagal-tagal din silang nanatili sa lilim ng puno ng mangga dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan na tila galit ang inang kalikasan. Naalala mo ba noong nakaraang taon, tol?
namatay si Tio Ernesto dahil tinamaan ng kidlat sa bukid. Magkasama pa kami noon. Kaya lang, nauna ako makapasok sa kamalig. At siya naman, naiwan sa palayan dahil binalikan niya yung mga ani. Ako sinisi ni tatay sa pagkamatay ni Tio. Lahat na lang nang nangyayari, sa akin niya sinisisi. Nakakapanghina nga ng loob eh. Kasi nga, simula nang ipinanganak ka, hindi ka niya tanggap. Ang sabi nga ni nanay noon, munti ka pa raw niyang itapos sa ilog eh. Kaso nga lang, hindi ka binitiwan ni Aling Munina, kahit hinang-hina pa siya sa panganganak sa'yo. Maiba ako, tol. Nagpapaanak pa ba nanay mo? Hindi na. Malaki na kasi ang katarata sa mga mata niya eh, at hindi na gaano makakita. Kaya nangihilot na lang siya. Minsan nga ako na lang nanggagamot sa mga taong pumupunta sa bahay eh. Mahina na rin kasi si inay. Oh, tumitila na ulan. Tumigil na rin ang galit ng kalangitan. Mas lalong lumakas ang pakiramdam ko na malapit lang dito ang mutya ng bagong Sibol Uno. Dapat tayo makakuha nun. Muling naglakbay ang dalawa nang tumila na ang ulan. Naghanap sila ng mga halamang gamot at mga bato na maaaring may taglay ng mutya. Madulas ang daan, kaya't gamit ang sanga ng kahoy, yun ang ginawang tungkod ni Uno. Tol, may kubo ron oh. Yan na kaya ang bahay na hinahanap ni Donita. Aba malay ko. Puntahan kaya natin. Tingnan natin kung nariyan nga siya. Mutya ang pinunta natin dito sa gubat. Hindi maghanap ng kung sino at magbahay-bahay. Nandito na tayo. Wala namang mawawala sa atin kung aalamin natin, di ba? Ikaw talaga. Ako na ang kakatok. Mamaya matakot pa nakatira sa'yo. Palagi na lang kasi nakasalubong yung kilay mo. Ang lakas mo naman, tol. Sa akin pa talaga sila matatakot. Baka mapagkamala ka pa nilang duwende. Nagsimula nang kumatok si Uno sa pinto. Ngunit hindi pa rin sila pinagbuksan. Tao po! Tao po! Psst, tol. Parang wala naman tao eh. Meron yan. May naririnig ako mga kaluskos eh. Tsaka yan oh, may usok. Kaya imposible kung lang tao. Ilang sandali bumukas ang pintuan at bumungad sa kanilang paningin ang matandang babae na halos lumuwan ang balintataw sa isang mata nito. Ang kaliwang mata naman nito ay bulag. Kaya't napatalon si Uno dahil sa pagkabigla at nagpakarga sa kaibigan. Mukha ng aswang na walang balintataw. Ay! Ano ba? Ang bigat mo naman. Akala ko ba matapang ka? Bakit parang takot na takot ka? Ito kasing si Lola eh. Nanggugulat. Dali-daling bumaba si Uno mula sa pagkakayakap sa kaibigan nang sumilip sa pinto ang dalaga. Hindi nga siya nagkamali na naroon si Donita. Naibsan ang kanyang takot sa matandang babae nang masilayang muli ang dalaga. Mabuti at natagpuan ka namin, Donita. Ito palang si Lola ang hinahanap mo? Pasensya na't magugulatin lang talaga ako. Anong magugulatin? Ang sabi mo, matatakutin. Magmamaang-maang ka pa talaga eh. Tumahimik ka nga. Nakakahiya kay Donita at Lola oh. Pumasok muna kayo. Mabuti nga natagpuan ko agad si Lola Oyang. Hindi pala siya nakakapagsalita dahil putulan dila niya. Kaya tanging senyas na lang ang nagagawa niya. Ay, bakit naman naputol? Malamang sa sobrang kadaldalan. Magtatanong ka pa talaga eh, no? Hindi ikaw ang kinakausap ko, kundi si Donita. Kala ko naman ako kausap mo. Hindi man nakakapagsalita si Lola Oyang. Malakas naman ang pandinig nito. Pabalasik man ang kanyang itsura. Ngunit malugod niyang tinanggap ang kanyang mga bisita sa munti niyang kubo. Ito, uminom muna kayo nito. Gawa to sa luyang dilaw. Para naman mapawi ang ginaw nyo. Salamat, Donita. Pero makita lang kita, umiinit na ang katawan ko. Hoy, ang halay mo naman. Wala talagang preno yung bibig mo eh, no? Tingin mo. Naiinis na si Lola Oyang sa kapreskuhan mo. Huwag kayong mag-alala, mabait si Lola. Matalik siyang kaibigan ni Inay. Bago pumanaw si Inay, sinabi niyang hanapin ko si Lola Oyang at dito naman nirahan. Mabuti naman kung ganun. Hindi naman dito ganun kalayo sa aming tinitiran. Kaya mabibisita kita palagi.
Anong hindi ganun kalayo? Para malaman mo, mga 2 oras kaya nilakad natin patungo rito. Partida. Hindi pa kasama ang paglalakad natin mula sa bahay patungong bukana ng gubat ha. Kala mo naman kung sino ka mabilis maglakad. Puro ka lang naman reklamo kanina sa daan. Naku Donita, huwag ka nagpapapaniwala sa sinasabi ng kaibigan kong to. Biglang nagbabagong desisyon yan kapag nakakita ng babae. Pero ang totoo... Sige, tuloy mo pa paglaglag sa akin. Bukas na bukas, wala na akong kilalang dos. Nakakatawa naman kayong magkaibigan. Sana magkaroon din ako ng kaibigang tulad ninyo. Naku, pwede mo akong maging kaibigan, Donita. Ewan ko lang dito kay Dos. He, huwag mo akong isali sa kalukuhan mo, Uno. Halata namang hindi pa ipagkaibigan ang intention mo kay Donita eh. Nakakatawa talaga kayong dalawa. Donita, huwag ka masyadong humalakhak. Bakit naman, Dos? Kita na kasi yung utak mo sa butas ng ilong mo eh. Ang ibig sabihin, mas mainam kasi kung mahinin ng babae. Oo, Donita. Tama ang sinabi ni Dos. Na nakikita na ang utak ko dahil malaki ang butas ng ilong ko? Ay, hindi. Hindi yun. Ang pagiging mahinin ng isang babae. Nalito na ako. Ito kasi si Dos eh. Kung ano-ano sinasabi. Ilang sandali pa'y napansin ni Dos na kumuha ng itak si Lola Oyang. Matalim itong nakatingin sa kanila habang hawak nito ang patalim. Tumayo si Dos nang makita ang nanlilisik na mga mata ng matanda at may itinuturo pa ito sa mesa. Uy, Lola, maghunos dili ka. Huwag mo sabihing hihiwain mong katawan namin para gawing pagkain. Aswang ka ba? Hihiwain? Hindi naman kayo hihiwain ni Lola. Sino? Tignan mo, mabalasig ang kanyang muka at sumesenyas pa sa akin. Hala ka, Dos. Mukhang natipuhan ka ni Lola. Umalis na tayo rito bago pa tayo tagtarin ng matandang yan. Muling sumenya si Lola Oyang. Ilang sandali pa'y binagsak niya ang patalim sa mesang nasa harapan nito. Napasilip muli si Dos mula sa lumang kurtina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang hinihiwa ng matanda ang karne ng baboy ramo. Nakakahango lamang sa apoy. Maya-maya'y inihain na niya sa mga bisita ang inihaw na karne. Ikaw naman, Dos. Ang sama ng ugali mo. Napagkamalan mo pang aswang si Lola Oyang. Gayong tinatrato niya tayo ng maayos. Kagaya ninyo, hindi kami masama. Sa katunayan nagkaganyan si Lola Oyang dahil sa kalupitan ng mga tao. Nanirahan siya dito sa kagubatan malayo sa mga tao dahil napagkamalan siyang pumapatay. Pero hindi totoo yun. May mga nilalang na masasama na siyang nagpapalaganap ng lagim. Tumango pa si Lola Oyang at muli pa itong sumenyas. Inilabas pa nito ang putol na dila kina Uno at Dos. Bilang patunay na biktima lang din siya ng karahasan. Sige na la, isarado nyo na po yung bibig nyo. Ayos na po yan, nangangamoy eh. Ay, oo nga. Nalalanghap ko nga rin, Lola. Ay, kumain na lang ho tayo. Nagsalo-salo silang apat sa pagkain. Maya-maya'y nagpaalam na ang dalawang pinata kina Donita at Lola Oyang. Nakagaanan na rin sila ng loob ng matanda. Donita, maaari ka ba naming bisitahin muli? Oo naman. Uy, anong namin? Ikaw lang no? Siyempre kasama kita, no? Anong silbi ng pagkakaibigan natin kung hindi mo ako susuportahan? Tsaka ikaw nagpasama sa akin sa lugar na to, kaya kasalanan mo rin. Ewan ko ba sa'yo? Ba't hindi ka pa sumuko sa panliligaw? Ngayon wala namang garantiya na sasagutin ka niya. Siyempre sa pag-ibig dapat talagang sumugal. Paano ko malalaman na sasagutin ako kung sa umpisa susuko na agad? Wow, may pagganong ka pa talaga eh no? Di ka lang bumisita kay Donita, ikaw naman ang manliligaw niya eh. Grabe ka naman sa akin. Suportahan mo na lang kasi ako, tol. Donita, aalis na kami, ha? Huwag mo nang pansinin na sinasabi ng kaibigan kong to. Masasanay ka rin sa kanya, palabiro lang talaga siya. Wala namang problema sa akin yun, Uno. Mag-ingat kayo sa paglalakbay, ha? Para sa'yo, mahal ko. Donita,
Mag-iingat ako. Tara na, bago pa tayo gabihin. Kumuway-kaway pa si Uno sa dalaga habang papalayo. Nakadungaw rin sa bintana si Lola Oyang na nakangisi. Dahil madulas ang daan at hindi tumitingin sa dinadaanan si Uno, bigla siyang nadulas na ikinagulat ni Dos. Yan bang sinasabi mo mag-iingat ka? Sus Mariosep naman, Uno. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Parang lumuwa na yung mata mo sa kakatingin kay Donite. Dos, tulungan mo ako. Nahihirapan akong tumayo. Ay naku, Uno. Puro disgrasya na lang talaga napapala mo. Imbis na mutsang hanapin natin, puro babae lang inaatupag mo. Nako, hindi na talaga kita sasama ulit. Sinasabi mo lang yan kasi mukhang mauuna pa akong magkakajowa sa'yo. Tulungan mo na nga lang ako makabangon. Kung si Donita lang naman, sayong-sayo na siya. Ayos na sa akin ang tumandang binata. Sa daan, napansin nila ang isang punso na may tumubong mga kabuti. Katabi yun ng natumbang puno ng buboy na tinamaan ng kidlat. Dos, tignan mo, ang daming kabuti. Tara, kunin natin, ang sarap niyan. Pero kanina lang, wala pa namang may tumubo riyan, di ba? Oo nga. Marahil may taglay ng mutya mga kabuting yan. Kunin na natin lahat bago pa makuha ng iba. Ang dami naman. Paborito kayang kainin pag ginisa. Tignan mo muna baka may bato. Kapag may nakita kang kakaiba at matigas, kunin mo kaagad. Dahil yun ang mutya ng kabuti. Parang wala naman eh. Taglit silang napatigil sa kanilang ginagawa nang marinig ang mga patakbong yabaga. Naaninaw ni Dos na kasing laki lamang yun ang kanyang kaibigang Unano. Ngunit bigla namang nawala yon sa kanyang paningin nang pumasok sa mayayabong na damuhan na. May tao. Kasing liit mo lang yung nakita ko eh. May iba pa bang katulad mong naninirahan sa gubat? Naunano? Kanina pa tayo naglalakad, wala naman tayong nakakasalubong ah. Tsaka, ang mga nangangaway kanina, mga binatilyo naman yun. Sino kaya yun? May bitbit pang isang sako na may laman ng palay o prutas. Pero kasing tangkad mo lang din. Hindi naman kaya ng bata na magbuhat ng mabigat kagaya nun ah. Nakaramdam ako ng negatibong enerhiya sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa atin. Bilisan na lang natin ang pangunguhan ng kabuti. Ilagay mo na rito sa dahon ng saging. O ayan, naubos ko ng kunin. Wala nang natira bukod sa punso na yan. Tayo na. Doon na lang natin sa bahay suriin kung may taglay ba itong mutya o wala. Muling naglakad ang dalawa at tinahak ang masukal na gubat. Napahiyaw sa sakit si Uno nang may batong tumama sa kanyang ulo. Aray! Ang sakit din ah! Sinong bumato sa akin? Aray! Aray! May bumabato din sa akin. Hoy! Lumabas ka! Mahuli lang kita, papakainin talaga kita ng bato! Ay siya tumatakbo! Habulin natin! Bago pa man nila mahabol ang bumabato sa kanila, ay narinig nila ang hagigik ng nilalang na umalingaw sa loob ng gubat. Tingin ko nakalayo ng gunggong na yun. Sino kaya yun? Pero sigurado kong hindi siya bata. Baka Unano rin talagang kagaya ko. Nangangahoy at malakas lang ang amats. Umuwi na tayo bago pa tayo abutin ng dilim sa daan. Pagdating nila sa bahay ni Dos, ay agad naligo si Uno dahil sa maputik ang kanyang katawan. Hinugasan na rin niya ang mga kabuti na kanilang nakuha sa gubat. Bakit parang kumikinang ang isan to? Tsaka ang tigas. Hindi kaya ito na ang mutya na sinasabi ni Dos? Dos, tignan mo nga to. Parang kumikinang ang maliit na kabuting ito. Tsaka matigas. Akin na nga. Hala, oo nga tol. Marahil ito na nga yung mutya ng kabuti. Katulad ng ikinukwento sa akin ng itay nun. Patingin nga uli. Mas lalong lumiliwanag oh. Ay, ang galing naman. Muling iniabot ni Uno ang tumigas na kabuti sa kaibigan. Subalit nawala ang pagkinang nito. Naanimoy na pupunding ilaw. Bagamat kung siya naman ang may hawak, ay patuloy ang pagkinang ng bato sa loob nito. Napapansin ko tol. Tuwing ako humahawak, nawawala ang liwanag ng bato. Pero pag ikaw ang may hawak, nananatili ang pagkinang nito. Hindi kaya ikaw ang gusto nito maging tagapangalaga ng bato? Talaga?
Oo, may mga gabay na nagmamayari ng mutya. Katulad ng mga engkanto. Nararamdaman ko ang ganang pwersa ng mutyang to. Kaya may mga engkantong putian na nagmamayari nito. Baka naman duwende nagmamayari niyan. At totoo pala talaga sinabi ni Itay na anak ako ng duwende. Ay, hindi pwede yun, Dos. Baliw, hindi ganun yun, no? Tumayo ka nga dyan. Para kang batang paslit na naglulupa sa'yo dyan. Eh, paano nga kung totoo yung sinabi ni tatay na anak ako ng duwende? Luko-luko, pinili ka ng engkanto nagmamayari nito. Dahil nararamdaman niya mapapangalagaan mo ang batong to. Gamitin mo to sa kabutihan, ha? Tutulungan kita mapalakas ang mutyang batong to. Talaga, mabuti naman kung ganun. Basta palagi mong isaisip na huwag mo ipagyayabang o ipagsasabi kahit kanino na may taglay kang mutya. Dahil marami magkaka-interest dyan. Tsaka may mga nilalang kang magiging kaaway. Dahil nararamdaman ng mga itim na elemento ang pwersa ng mutya. Pero huwag ka mag-alala. Poprotektahan ka ng mutya kapag ginamit mo to sa tama. Sapagkat gusto rin nila maangkin to. Sige, gagawin ko lahat ng paalala mo, tol. Basta kung wala nang mutya ang mga kabuting ito, akin na lang ha. Para naman hindi ako pagalitan ni tatay at may dala akong pwedeng kainin. Tinignan ko na ang lahat. Nag-iisa lang ang batong yan. Itago mo yan ng mabuti. Oh, ito palang langis. Inusalan niya ng orasyon. Sa tuwing araw ng Biyernes, patakan mo ang mutya ng bato. Sa gayon ay lumakas ang angkin na kapangyarihan niyan. Huwag mong ipapahawak o ipapakita kahit kanino. Ayos ah. Makakaasa ka na iingatan ko to. O sige, uwi na ako. Dadaling ko na itong mga kabuti. Kahit pa paano may uulamin na ako mamaya. Oh, sige na. Salubungin mo na lang ang galit ni Mang Emil. Natitis akong umuusok na naman ang ilong niya sa kakahanap sa'yo sa bukid. Wala namang pinagbago yun eh. Pailing-iling na lamang na sinundan ng tingin ni Dos ang kaibigan habang papauwi. Pagbukas pa lamang ng pintuan, ay bumungad na sa paningin ni Uno ang galit na si Mang Emil. Hoy, Unano! Kanina pa kita hinahanap pa. Saan ka ba nanggaling? Nasa bukid lang naman po. At saka malakas po ang ulan kaya sumilong ako sa ilalim ng puno. Ito nga tayo, may dala akong kabuti. Alam kong paborito mo ang ginisang kabuti. Nako, huwag mo akong idaan sa ganyan. Hoy, kanina, nawala ang isang sako ng saging na natunda ni Robert. Nakita niyang ikaw raw ang kumuha nun. Saan mo yun dinila? Isang sakong saging? Wala akong kinuha, tay. At saka magkasama po kami ni Dos. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Hindi po ako nagpunta sa sagingan kanina. Ang pinakaayoko sa lahat ay ang sinungaling. Saan mo dinala ang mga saging? Hindi nga po akong kumuha, tay. Ipapuputol ko po ang mga braso ko kung magnanakaw ako. Ano pa bang puputulin dyan? Malaman ko lang talaga na ikaw ang magnanakaw. Malilintikan ka talaga sa akin. Gisahin mo na nga yung kabuti upang makakain na ako. Sus, galit-galitan pa. Gusto rin naman palang dala ko. May sinasabi ka ba? Ay, wala po. Lulutuin ko na po para makapaghapunan na kayo. Kinuha na lamang ni Aling Munina ang dalang kabuti ni Uno upang makapagpahinga na rin ang anak. Parehong paborito ng mag-ama ang ginisang kabuti. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Mang Emil na anak niya si Uno at pinipilit na anak ito ng isang duwende. Ayon sa sinabi ng kaibigan nitong albularyo, agad na tinungo ng binata ang silid at nagpahinga. Ano kaya ang kapangyarihang taglay ng kabuting bato na ito? Tsaka ang ganda nito. Parang may maliit na bumbilya sa loob. Siguro may dalang swerte sa buhay ko si Donita. Dahil natagpuan ko ang mutya nang makilala ko siya. Hindi man siya kagandahan katulad sa ibang babae na nakilala ko. Ngunit nangungusap naman ang mga mata niya. Naanimoy nanunuot na kuryente sa kaibuturan ng aking puso. Oh, Donita, sabik na akong makita kang muli. Napapikit na nakanguso pa si Uno. Nagkataon na bumukas ang pintuan at tumambad sa paningin ni Mang Emil ang itsura ng anak. Hoy, Unano! Anong ginagawa mo at nakausli pa yung nguso mo? Maaga kang gumising bukas para maaga tayo makapag-aani. Ay, kayo pala, tay. Ay, sige o, gigising po ako ng 4:00.
Itigil mo na yung ilusyon mo na may magkakagusto sa isang katulad mo. Dahil suntok sa buwan ng bagay na yon. Huwag mo nang paasahin ang sarili mo sa mga bagay na napaka-imposible. Sige na po, matulog na po kayo, Tay. Maaga pa po tayo bukas, di ba? Malakas na isinara ni Mang Emil ang pintuan matapos paalalahanan ng anak. Napakamot na lamang ng ulo si Uno dahil sa kahihiyan ng maabutan siya ng ama sa ganong ayos. Inilagay na lamang niya ang mutya ng kabute sa panyo at isinilid sa kanyang bulsa. Napabalikwas ng bangon si Uno nang may marinig ng mga yabag na pabalik-balik sa labas ng kanilang bahay. Binuksan niya ang bintana at tumambad sa kanyang paningin ang anino ng isang tao na kasing laki lamang niya. Anong ginagawa ng isang bata sa 10 oras ng gabi? Maliban sa akin, wala namang unanong naninirahan sa aming baryo. Nagtama ang kanilang paningin at napangisi pa ito kay Uno. Malapad ang mga tenga at kulubot ang mukha nito. Nanilisik ang mga mata at bilugan ang mukha. Anong klaseng nilalang yan? Hindi kaya isang duwende? O di kaya talagang kamag-anak ko, duwendeng yan? Hindi ako papayag. Hindi naman ako kasing pangit niya. Umaripas ito ng takbo, ngunit nadidinig pa ni Uno ang hagigik nito, katulad sa tawa ng nadinig nila sa gubat. Pamilyar ang kanyang tawa. Hindi kaya siya yung bumato sa amin dito sa gubat? Naging palaisipan kay Uno ang nilalang na kanyang nakita. Kaya't bago siya tumungo sa palayan, ay napagpasahan niya ang daanan si Dos upang ibalita ang kanyang natuklasan. Ngunit bago pa man sila makarating sa kanilang pupuntahan, ay nakasulubong ilang magsasaka na nag-uumpukan sa daan. Ano kaya nangyayari? Bilisan mong maglakad, Unano. Ang bagal-bagal mo kumilos eh. Binibilisan ko na nga ho, Tay. Tignan mo nga kung anong pinagkaaguluhan nila. Sumasakit na naman ang rayuma ko eh. Nakipagsiksikan si Uno sa mga taong nag-uumpukan. Nagulantang siya nang tumambad sa kanyang paningin ang dugo ang katawan ng magsasaka at maraming sugat sa katawan ang natamo nito. Sinong pumatay sa kanya? Oh, Uno, narito ka na pala. Halika, lumayo ka sa mga tao dahil pinaghihinalaan nila na ikaw ang pumatay sa magsasaka na yan. Bakit naman ako? Magtatanong ba ako kung ako may gawa niyan sa kanya? Nabaling ang pansin ng mga magsasaka kay Uno. Tinuturo pa siya ng mga ito na siya ang pumatay kay Mang Robert. Mawalang galang na po sa inyo. Hindi ko po magagawa sa kanya yan. Tsaka bakit ko siya papatayin? Wala naman siyang kasalanan sa akin Hindi po yan magagawa ng kaibigan ko. Tsaka nagkataon lang siguro na ang salarin ay kasing liit lang din ni Uno. Anong ibig mo sabihin na kasi liit ko ang pumatay? Kumarang si Dos sa harapan ng kaibigan dahil galit ang mga tao sa kanya. Binubulyawan siya ng mga ito at sinasabing ang mga maliliit na marka ng paa ang tanging ebidensya nila na si Uno ang pumatay kay Mang Robert. Ninakaw din ito ang inaning palay ng Ginoo dahil sa nagsikalat ang mga palay sa daan. Hindi po ako magnanakaw. Lalo nang hindi ko magagawa ang pumatay. Maniwala kayo sa akin! Anong nangyayari dito? Ano tong nadidinig kong si Unano ang pinagbibintangan ng mga magsasakang pumatay? Naguguluhan ako. Sinasabi nilang nakita raw ng pamangkin ni Mang Robert na maliit na tao raw sumugod sa kanya kanina. Si Uno agad ang pinagbibintangan nila. Tay, sabi mo sa kanila na magkasama tayo. Tsaka hindi po ako lumabas ng bahay kanina. Magkasama nga tayo pumunta rito, di ba? Oo, pero teka. Wala namang naninirahan dito sa lugar natin na Unano maliban sa'yo. Oh, sandali lang mga chong. Huwag niyo basta-basta saktan ng kaibigan ko. Lalo na't hindi niyo naman naaktuhan na siya talagang pumatay kay Mang Robert. Gamit ang lampara, pinailawan ni Mang Emil ang lupa. Labis ang kanyang pagtataka nang makita na maliit na mga yapak ang humulma sa lupa na kasing liit na mga paa ni Uno. Ngunit sa kabila ng inis niya sa anak, ay nasisiguro niyang hindi ito lumabas ng bahay at pumatay sa lalaki. Masasabi kong hindi lumabas ng bahay si Unano. Kung kanina nangyari ang patayan, magkasama kami sa loob ng bahay. Ako pa nga ang gumising sa kanya. Ayan!
Si tatay na mismo ang nagpapatunay na hindi ako may kagagawa ng lahat ng ito. Inosente po ako. Unang beses kong narinig na ipinagtanggol ka ni Mang Emil, Tol, ah. Totoo namang wala akong ginawang masama eh. Pero tol, may nakita akong tao kagabi. Kasi laki ko lang din siya. Pero nakakatakot ang kanyang mukha. Nagtama ang aming paningin. At nagbabaga pa ang kanyang mga mata. Marahil, yun ang pumatay kay Mang Robert. Talaga? Siguro siya din ang nakita ko sa loob ng gubat. Naputol ang kanilang pag-uusap nang kuyugin silang muli ng mga magsasaka dahil hindi kumbinsido sa paliwanag ni Mang Emil. Iginiit ng mga ito na si Uno talaga ang pumatay sa lalaki. Maghudos dili kayo. Huwag kayo magpadalos-dalos hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Ika na, Tol. Bago ka pa mapatay ng mga taong yan, kailangan natin tumakas muna. Lintik! Ako pa talaga pinagbibintangan nila. Malaman ko lang talaga kung sino ang tunay na salarin. May kalalagyan talaga siya sa akin. Tapang ah. Dali, bilisin mo. Nandiyan na sila. Matuling tumakbo si Uno. Sa pagkakataong yun ay nakisabay siya sa bilis ng kaibigan. Ni hindi nga siya nakaramdam ng pagod hanggang sa makarating sila sa gubat at doon na nagtago. Nakakapagod naman. Pero ang bilis mo nang tumakbo, Tol, ah. Hindi kayo dahil sa mutya ng kabuti na natagpuan natin? Ewan ko. Pero nararamdaman kong tila lumilipad nga lang ako eh. Hindi ko mapigilan ng mga paa ko. Hindi ka maaari bumalik sa baryo. Lalo na pinag-iinitan ka ng mga tao. Pero alam mo, Tol, nakita ko sa mukha ni Mang Emil ang pag-aalala. Unang beses ko siyang nakita na ipinagtanggol ka sa maraming tao, ah. Himala nga eh. Mainit pa rin naman ang dugo niya sa akin. Pero parang naging mahinahon siya simula nung makakain ng ginisang kabuti. Ibig sabihin naging mabisa rin yun upang bumait si tatay? Hindi natin masasabi sa ngayon. Hahanapin ko kung sino ang totoong pumatay kay Mang Robert. Malakas ang hinala ko na ang matandang unano o duwende man yun, siya ang salarin sa pagpatay at pagnanakaw. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalilinis ang pangalan ko. Hindi ka maaaring sa bahay tumira dahil matutundong ka ng mga tao. Dito na lang sa gubat. Paano kaya kung doon na muna ako manirahan katabi ni na Donita? Grabe, naisip mo kagad yun. Hanip ka. Sumasangayon talaga sa yung pagkakataon. Ulol! Hindi ko naman kagustuhan ng pagbintangan, no? Tsaka mas mabuti pa napunta ko na lang si Donita. Para naman may makausap ako habang nagtatago sa mga taong tumutugi sa akin. Oh, tayo na. Baka maabutan pa tayo ng mga tao. Malayo-layo pa naman ang lugar na yun. Maliwanag na ang sikat ng araw nang dumating sina Dos at Uno sa kubo ni Lola Oyang. Nagkataon na naglalaga ng saging ang matanda at si Donita naman ay nag-aayos ng higaan. Dumungaw si Uno sa kubo kaya't nagulat ang dalaga. Ay, Kalabaw! Ikaw naman, Uno. Nanggugulat ka na naman eh. Magandang umaga sa'yo, Donita. Kumusta ka na? Ayos lang naman, ikaw. Oh, mukhang may problema ka yata ah. Pumasok muna kayo. Ipaghahanda ko kayo ng tsaa. Huwag ka na mag-abala pa. Ayos lang naman kami. Naparito ako upang makiusap sana kay Lola Oyang. Na kung maaari, pansamantala muna akong maninirahan dito. Magpapatayo lang ako ng maliit na dampa. Oh, bakit? Ano ba nangyari? Biglaan naman ang pasya mong yan. Pumasok na muna kayo rito para makapag-usap tayo ng maayos. Umupo ang magkaibigan sa kawayang silya. Napangisip pa si Lola Oyang sa kanila nang ipaghain sila nito ng nilagang saging. Nakasisindak man ang mabalasik na mukha ni Lola ay may mabuti naman itong puso. Nakakahiyaman pero wala na akong maisip na iba pang mapuntahan eh. Napagkamalan kasi kung pumatay sa magsasakang kasamahan ni tatay sa palayan. Pero hindi ko magagawa yon, Donita. Paano ba naman kasi? Naging palaisipan sa mga tao yung maliliit na manghulman ng paa na kasing liit nung kay Uno. Siya lang naman ang unano sa baryo eh. Tsaka hindi naman maaaring paghinalaan na bata ang pumatay kay Mang Robert dahil hindi yung kaya ng isang paslit. Bago ang insidenteng yun, may nakita akong dumaan na isang nilalang sa bahay.
Ang pangit ng kanyang itsura. Kasing tangkad ko siya. Kulubot ang kanyang mukha at matalim kung makatingin. Aran, sila ang mga uri ng mga aswang na pumapatay at nagdanakaw ng mga inaaning palay, prutas at kung ano-ano pa. Maliit silang tao katulad mo, Uno. Sa kabila ng matalim na tingin nila, malabo ang paningin nila. Pero malakas ang kanilang pandinig. Baligtad naman ang mga paa nila. Nasa bandang likod ang mga daliri. Tama. Kasi nagtataka ako kung bakit yung mga humulmang mga yapak kasalungat kung saan naroon ang bangkay ni Mang Robert. Maraming sugat ang natamo nito. Naku lagot, nanganganib ang buhay ng mga magsasaka dahil yan simula ng anihan. Pakiusap, Tol. Habang wala ako, sana bantayan mo ang pamilya ko. Sina tatay at ang mga kapatid ko na palaging naroon sa palayan. Pero lihim naman akong babalik sa baryo upang hanapin ang aral na aswang. Sila ang dahilan kung bakit ako naparito. Gusto kong ipagtapat sa inyo na hindi ako normal na tao. Nanggaling ako sa angkan ng mga aswang. Kami ni Lola Oyang. Pero hindi kami masama. At tumiwalag kami sa masasamang aswang. Gusto kong ipaasawa ng tiyuhin ko sa aral. Kapalit ng mga ginto at kayamanan na taglay ng mga to. Kaya ako tumakas sa aming tribo. Dahil ayokong tumulad sa mga kasamahan ko. Nang bibiktima rin sila ng mga tao. Namatay si inay. Dahil tinaya niya ang buhay niya para makatakas lang ako. Gumagulgol si Donita dahil sa labis na paghihinagpis. Hinagod ni Uno ang likod ng dalaga upang damayan ito. Tol, kailangan ko na sigurong umalis. Kailangan ko magkunwari sa mga tao na hindi tayo magkasama. Sige, Tol. Mag-iingat ka, ha? Ikaw rin ha. Huwag ka mag-alala. Ako magiging matatenga mo sa baryo. O para Donita, iiwanan ko na muna ang kaibigan ko sa inyo ha. Oo, sige. Agad nang umalis si Dos. Habang naglalakad pabalik ng palayan, pinakiramdaman niya ang paligid kung mayroong taong nakasunod sa kanya. Nakarating siya sa kanilang palayan na hindi nahalata ng mga tao. Ilang sandali pa'y nakasalubong siya ni Mang Emil. Oh, Dos, nakita mo ba si Unano? Kanina ko pa siya hinahanap. Hindi ko pa nakita ang batang yon. Hindi ko siya kasama, Mang Emil. Nagkahiwalay kami nung kuyugi kami ng mga magsasaka. Dahil sa taranta ko, tumakbo po ako. Huli ko na pong nalaman na hindi pala nakasunod si Uno. Tinamaan ng lintik. Galit na galit ang mga tao sa kanya. Maging sa amin. Wala naman akong kinalaman sa pagkamatay ni Robert. At isa pa, kahit pasaway ang batang yon at madalas na hindi kami magkasundo, hindi naman niya kayang pumatay. Hindi naman ho talaga. Paano kung meron palang nagagawing aswang dito sa baryo natin at napagkakamala lang si Uno? Itatanong ko nga yan kay Kanor. Maging si Buninay hindi makapaniwala na magagawa ng anak niyang Unanong pumatay. Ay nako, pag binamalas ka nga naman. Ilang sandali nilapitan ng ilang magsasaka si Dos at tinatanong kung nasaan na ang kanyang kaibigan. Subalit nagmaang-maangan siya na hindi niya nakasama si Uno para hindi sa pag-inita ng mga ito. Lumipas sa mga araw at dumating ang anihan. Naging talamakang nakawan ng mga inaning palay at si Uno ang sinisisi ng mga ito dahil sa maliit na bakas ng mga paa na naiiwan sa lupa. Lihim na nagmanman si Uno sa baryo hanggang sa naaktuhan niya ang aral na aswang na may daladalang palay mula sa isang kamalig. Hindi lamang nag-iisa, kundi 2 aswang na aran ang kanyang nakasalubong sa gubat. Aba! Kayo pala ang nagnanakaw ng mga palay at pumapatay ng mga magsasaka. Ako pa ang pinagbintangan ng mga tao sa mga masasamang ginagawa ninyo. Ikaw bang maliit na tao na madalas kong nakikitang kasama ni Donita? Huwag mo na kaming pakialaman, bata. Ibuhos mo na lamang ang oras mo sa babaeng yon. Siguro mas malaking iyong inalay na kayamanan sa babaeng yon. Kaya ikaw ang pinili niya kaysa kay Pakito, ano? Anong pinagsasabi mo? Sa bagay, mas bata ka nga lang kaysa kay Pakito. Kaya ka nagustuhan ni Donita. Huwag mo na kaming pigilan sa ginagawa naming to. Sa gayon, ay hahayaan din namin kayo ng babaeng yon na mamuhay ng magkasama. Ang dami mong satsat!
Pero hindi naman kita naiintindihan. Paano ko hahayaan ang pagnanakaw at pagpatay na ginagawa nyo? Gayong sa akin nagagalit ang mga taong nakatira dito sa baryo. Pumili ka. Hahayaan mo kami sa aming ginagawa o isusubong namin kay Pakito na ang pinakamamahal niyang si Donita ay dito naninirahan sa gubat kasama ang batang Aran. Hoy! Hindi ako aswang katulad nyo! Kung hindi ka aswang na katulad namin, anong uri kang nilalang? Wala na kayong pakialam kung ano ako. Basta itigil nyo na ang pagnanakaw at pagpatay sa baryo. Kung ayaw namin, anong gagawin mo? Ano pa ba ang ginagawa sa mga katulad ninyong sakit sa ulo? Di pinupuksa. Salit mong yan? Akala mo ba'y ganun mo lamang kami kadaling matatalo? Bakit? Malaki ka ba? Nang gigigil na tinapon ng aswang ang sakong may palay patungo kay Uno. Habang isa naman ay lumundag patungo sa likod ng unanong binata. Tila mga batang paslit na naglalaban sila sa loob ng kagubatan. Matatalim ang mga ngipin ng mga ito. Kaya't kinagat ng isang Aran na aswang sa tenga si Uno. Bagamat maliksing kinuha ng binata ang karet sa kanyang tagiliran at sinaksak ang aswang na nasa kanyang likuran at nagtamo ito ng sugat sa bandang bewang nito. Aray! Akala nyo talaga hindi ko kayo lalabanan, ha? Dinungisan nyo ang pangalan ko. Pwes, pagbabayarin ko kayo. Hindi ko hahayaan na sirain nyo ang reputasyon ko sa baryo. May paripu-reputasyon ka pang nalalaman. Hindi na yan uso, bata. Di ipapauso ko. Itong sayo! Ha! Umikot si Uno at malakas na tinadyakan ng sugatang aswang. Hindi makapaniwala si Uno dahil tumilapon ito at malakas na napasandal sa puno ng akasya. Aba, ang lakas mo naman, bata. Pero hindi yan uubra sa akin. Di tignan natin. Lalampalan pa lang ang kasama ko. Pero hindi ako. Matuling tumakbo ang aswang na Aran patungo kay Uno. Bagamat bago pa man ito makadagan sa binata, ay bigla siyang sumulpot sa likod ng kalaban. Kaya't nagawa niyang itarak ang patalim nito sa ulo ng aswang. Paano ko nagawa ang bagay na yun? Nararamdaman ko rin ang lakas na nananalaytay sa aking katawan. Katulad ng kabuti, basta-basta na lang ako sumusulpot. Totoo nga sinabi ni Dos na unti-unti kong matutuklasan ang kapangyarihan ng mutya. Hindi niya tinigilan ang pagsaksak sa aswang hanggat hindi ito nawalan ng malay. Natakot ang isang aswang kay Uno nang bitawan nito na naghihingalo ang isang aswang. Kumaripas ito ng takbo palayo. Akala ko ba'y matapang ka? Alam pa mo rin pala katulad ng kaibigan mo. Uno, kanina pa kita hinahanap. Malalim na ang gabi, bakit narito ka pa sa labas? Gusto ko lang kasing hulihin ng totoong gumagambala sa baryo. Eto siya, nahuli ko ang isang aswang. Kaya lang nakatakas ang isa nitong kasama. Nakababa na sila ng bundok. Nanganganib ang buhay ng mga tao. Kaya kailangan natin magtulungan para mapuksa ang masasamang aswang. Marahil hinahanap din nila ako. Dahil ayoko magpakasal sa pinuno nilang si Pakito. Sino ba ang Pakitong yun? Narinig kong bukang bibig ng ugok na ito eh. Malakas ba yun? At bakit takot na takot ka sa kanya? Oo, siya ang pinakamalakas sa angkan ng mga Aran na aswang. Kaya gustong gusto kong ipakasal ng tiyuhin ko sa bansot na aswang na yun para sumanib sa kanila. Masasama sila. Kaya ako tumakas dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Ilalagay ko lang sa sako ang bugok na ito para maipakita ko sa mga taong ebidensya na hindi akong salarin. Ngunit laking gulat ni Uno nang unti-unting nagbago ang anyo ng Aran na aswang. Animoy naging dayami ang katawan nito. Anong nangyayari sa bangkay ng aswang na to, Donita? Bakit nagkaganyan? Hindi ko rin maipaliwanag. Pero nagkakaganyan talaga sila kapag nawawala na ng buhay. Ay, paano ko masasabing wala akong kasalanan kung ito na lang ang matutunghayan nila?
eh di mas lalo pa magagalit ang mga yun. O di kaya pagtatawanan ako. Dahil sasabihin nababaliw na naman ako. Bumalik na lang tayo sa kubo. Mamaya abutan pa tayo ng mga kalaban eh. Sige, tayo na. Habang naglalakad pabalik ng kubo, nakakasalubong ni Nauno si Mang Kanor na manggagamot. Malapit lamang kung saan naglaban si Nauno at ang mga aran na aswang. Dinuro-duro pa sila ng matandang lalaki at sinabi magkasabot sila Uno at Donita sa paghahasik ng lagim sa baryo. Kinuha pa nito ang bote ng langis upang patunayan na aswang nga ang dalaga. Walang tigil nga yun sa pag-aapaw, kaya't galit na galit siya sa dalawa. Maghunos dili ka, Mang Kanor. Mali po ang iniisip nyo tungkol sa amin ni Donita. Hindi siya masama. At hindi rin ho kami magkasabwat sa paghahasik ng lagim sa baryo. Sa katunayan, kapwa kami biktima ng pangyayari. Hindi pa man nakakatapos ang pagpapaliwanag si Uno, ay hinampas na ni Mang Kanor si Donita ng buntot ng pagi. Dahilan na masaktan ng dalaga. Aray! Mang Kanor, sumusobra na kayo ah. Walang sino man ang pwedeng manakit sa babaeng mahal ko. Kailangan natin makalayo sa matandang yan. Ayoko siyang labanan, Uno. Halika na, bago pa ako mawala ng respeto sa matandang yan. Hindi marunong makinig. Tumakbo ang dalawa palayo sa matandang manggagamot. Hahabulin pa sana sila nito, ngunit biglang sumakit ang tuhod ng matanda. Kaya't nagpatulong na lamang ito sa kanyang apo upang siya'y alalayan. May masakit pa ba sa'yo, Donita? Medyo mahapdi lang ang balat ko na nahagip ng buntot ng pagi. Pero ayos naman ako. Ikaw? Huwag mo akong alalahanin. Makunat ang buhay ko. Hindi lang mga aswang na aran ng kalaban natin. Pati ang mga tao at si Mang Kanor. Natitya kong ibabalita nun sa mga tao na magkasabwa tayo sa paghahasik ng lagim sa baryo. Dahil napatunayan niya na aswang ka. Katulad na lang sa paglason niya sa utak ni tatay na anak ako ng duwende. Kaya't hindi ako itinuring na anak ni Tatay Emil. Nagawa niya yun? Ako lang kasi ang unano sa aming magkakapatid. Kahit sino naman iisipin na hindi ako anak ni tatay. Lahat ng mga tao tingin sa akin salot. Maliban lang sa kaibigan kong si Dos. Sinasabi ng mga tao na anak ako ng duwendeng nagkagusto kay nanay. Dahil yun sa pagkakalat ni Mang Kanor. Walang pinagkaiba ang buhay nating dalawa, Uno. Gusto ko lang naman sana ng tahimik na buhay eh. Pero parang palala lang ng palala pa habang tumatagal. Huwag kang mawala ng pag-asa. Aayon din sa atin ang kapalaran. Muntik nang maibuga ni Dos ang iniinom niyang kape nang marinig ang usap-usapan ng mga taong dumaan sa kanilang bahay. Ano? Si Uno may kasabot na babaeng aswang? Bira naman oh. Sino naman kaya nagpalaganap ng maling impormasyon na yan? Pailing-iling na lamang si Dos dahil sa mga kumakalat na usap-usapan. Ilang sandali na padaan si Mang Emil sa kanilang bahay at kinausap siya nito. O Dos, may balita ka na ba sa kaibigan mo? Baka alam mo kung saan siya namamalagi. Usap-usapan na naman ngayon na may kasabot sa babaeng aswang. Sino naman po nagsabi niyan? Si Kanor. Talagang wala nang ginawang tama ang batang yon. Bakit kailangan niya pag sumabi sa babaeng aswang? Wala na ba siyang isip? Nagpadaig sa bugso ng damdamin ng walang hiyang unanong yon. Ay grabe naman yun. Paano naman nasabi ni Mang Kanor ang bagay na yan? Nakaharap daw niya si Uno at ang babaeng aswang kagabi. Hindi siya nagkakamali. Dahil umapaw ang kanyang langis ng makaharap ang babae. Nasaktan din ito nang hampasin niya ng buntot ng pagi. Ay naku, sino ba naman ang hindi masasaktan kapag hinampas ng buntot ng pagi? Maging ako siguro mamimilipit sa sakit. Ito talagang si Mang Kanor oh, kung ano nung ginagawang kwento. Basta, kapag nakita mo ang kaibigan mong yan, sabihan mo kaagad ako. Sunod-sunod na rin ang nakawan ng mga ade at tuwing gabi ito lumulusob. Unano raw ang nagnanakaw at ang tinuturo nila, si Uno. Ani naman ni Uno mga palay kung siya nga ang magnanakaw. Hindi ba pwedeng baka may mga sumusulpot na mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa ating paningin? Nagpapaliwala lang kasi kagad ang mga tao sa haka-haka pero hindi naman nila nahuhuli. Basta kapag nagpakita sa iyo ang kaibigan mong unano, sabihan mo kagad ako ha.
para matigil lang kaguluhan dito sa baryo. Hinatid ng tingin ni Dos si Mang Emil. Maging ang mga kababaryo nila ay kumukuha rin ng impormasyon sa kanya tungkol kay Uno. Ngunit hindi niya sinasabi ang totoo kung nasaan ang kaibigan. Batid niyang minamanmanan siya ng mga tao, kaya't maingat ang kanyang kilos at hindi na muna nagpapakita sa kaibigan. Alam kong kahit saan ako magpunta, may mga matang nakasubaybay sa akin. Hindi ko ituturo sa inyo kung saan si Uno. Kinuha ni Dos ang mga tansong patalim na kanyang ginawa sa loob ng kahon. Ibinabad niya yon sa asin upang maging sandata laban sa mga maliliit na aswang. Kinagabihan, doon natulog si Dos sa kamalig, malapit sa kanilang palayan. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang may marinig na yabag na gustong pumasok sa kamalig. Sige, pumasok ka lang. Alam ko naman na magnanako ka ng mga inaning palay eh. Hindi mo na ako maiisahan. Naramdaman ni Dos na may humihila sa sako ng palay sa bandang paanan niya. Kaya niya unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Doon na tumambad sa kanyang paningin ang ara na aswang na kasing taas lamang ng kaibigan niyang Unano. Totoo nga sinasabi niya ng Unot Donita. Mauhuli ko na rin sila sa wakas. May tao. Napakaswerte ko naman. At may sariwang duna naman akong sisipsipin. Sa wakas, may solo rin akong pagkain na hindi nakikihati sa aking mga kasamahan. Oo, masasolo mo ako. At masasolo rin kita. Buong lakas na tinadyakan ni Dos ang aswang na lumalapit sa kanya. Nakanganga pa ito at handa na siya nitong sakmalin. Tila umikot ang ulo nito sa lakas ng pagkakasipa ng binata. Aray! Buwisit ka na lalaki ka! Ang bagang ko! Kala mo talaga maunahan mo ako ha? Pwes, nagkakamali ka. Nasaan ang mga kasamahan mong demonyo? At bakit nag-iisa ka lang? Siguro isa ka sa pinakamadamot sa tropa nyo, no? Anong pinagsasabi mo? Ang sabi ko, bingi ka! Bago pa man makabangon ang kalabang aswang, ay itinarak na ni Dos ang tansong patalim sa ulo nito. Muli niyang inundayan ang saksak ang dibdib nito upang masigurong patay na nga ito. Bago niya dalhin sa harapan ng mga tao. Bagamat laking pagtataka niya, nang unti-unting nagbago ang katawan ng ara na aswang at naging itim na dayami. Ano nangyari sa kanya? Bakit nagaganyan ang katawan niya? Sinugod ng mga ara na aswang si Dos nang marinig ang malakas na sigaw ng kanilang kasamahan. Pinatay mo siya! Dapat ka magpasalamat ba kayo sa akin eh, dahil pinatay ko siya. Nagawa niya kayong pagdamutan. Amin na ang puso mo. Kung mapagbigay ka at hindi ka katulad niyang madamot. Ulul! Wala akong puso! Kaya papatayin ko kayong lahat! Hoy, antingero! Hindi ka ganong kalakas upang puksain kami lahat. Kahit mapatay mo pa ang ilan sa amin, hindi mo pa rin matatalo ang aming angkan. Ang liit-liit nyo, pero ang iingay nyo, ang yayabang pa! Pinitiwan ni Dos ang hawak niyang lubid. Napatingala ang tatlong pandak na aswang. Bago pa man sila makaalis sa kanilang kinatatayuan, ay nabagsakan na sila ng 2 sako ng palay. Nahirapan silang makaalis, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Dos na pagtatagay ng mga ito. Nagpagulong-gulong pa ang isang ulo ng aswang bago ito naging itim na dayami. Kailangan kong puntahan si Uno. Nararamdaman ko nasa panganib sila. Dali-daling tumakbo si Dos papasok ng gubat. May isang lalaking nakakita sa kanya, kaya tumawag ito ng mga kasamahan upang sundan ang binata. Habang papalapit ako sa lugar kung nasaan si Uno, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Kailangan ako ng kaibigan ko. Sa daan, napapansin ni Dos na may sumusunod sa kanya. Alam niyang mga aswang na aran yun. Pagdating niya malapit sa kubo, ay nanino niya ang 2 babaeng aswang, buwaghag ang buhok ng mga ito, habang nakikipambuno sa mga aran na aswang. Ang dami nila. Kung hindi ako nagkakamali, sina Lola Oyang at Donita ang mga babaeng aswang na yan. Pero, nasa na kaya si Uno?
Dos, mabuti dumating ka. Sinasalakay kami ng mga pandak na aswang. Gusto nilang dalhin si Donita. Nge, diyan ka lang pala. Buti hindi kita naapakan. Buisit kasi itong aswang na to. Napasubsob tuloy ako sa damuhan. Sinipa ni Unong naputol na ulo ng kalaban. Nagsanib puwersa sila upang kalabanin ang angkan ng mga ara na aswang. Kung hindi lang naman kita mapapangasawa, mas mainam na patay na lamang kita, Donita. Hindi ko hayaan na mapunta ka sa isang pandak na lalaking yan. Hoy! Akala mo naman ang tangkad mo. Di hamak na mas pogi naman ako kaysa sa'yo, no? Kaya kung may pipiliin si Donita, ako yun! Isa ka ring ilusyonado. Ano bang pinagmamalaki mo? Wala ka namang kayamanang maihahandog sa kanya. Ang kapugian ko, bakit? Yun ang bagay na wala ka! Hindi ako magpapakasal sa iyo, Pakito. Kung nagawa ninyo lilangin ang mga babaeng kauri ko, pues ibahin mo ko. Hindi ako magiging sa iyo kailanman. Biglang nadula si Dos nang marinig ang sinabi ni Donita. Animoy nawala siya sa konsentrasyon habang nakikipaglaban sa mga pandak na aswang. Wow, ibang klase rin si Donita. Pinag-aagawan ng dalawang unano. Napakapihikay sa mapapangasawa. Aray! Tigilan mo yung paghahampas sa ulo ko. Mahuli lang talaga kitang puputulin ko yung braso mo. Nahawakan ni Dos ang braso ng kalaban niyang aswang. Pinaikot-ikot niya ito bago binitiwan. Tumama ito sa mga taong sumunod sa kanya, kaya't nagsipulasan ng mga ito nang bumagsak sa kanilang harapan. Laking gulat ni Mang Emil nang tumambad sa kanilang paningin na hindi si Uno ang pandak na aswang na yun. Marami pa silang nakikita, kabilang na roon ng dalawang babaeng aswang na nakikipaglaban sa mga aran. Ang dami nilang mga unano. Hindi lamang si Uno ang unano, maging ang mga aswang na to. Paano nangyari to? Mang Emil, narito po pala kayo. Paano kayo nakarating dito? Nakita ka ni Alberto, kaya't sinumbungan niya sa amin. Naroon din kami sa Kamalik para magbantay ng mga ane. Nasaan na si Unano? Ayun, nakikipaglaban. Sinugod sila ng mga aswang, maging ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ang dami nila eh. Hindi na nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa dahil sinusugod na sila ng aswang. Sinindihan ni Mang Emil ang gasera at gumawa ng apoy sa pamamagitan ng tuyong dahon. Animoy natakot ang mga aswang nang makita na lumalaki ang apoy. Takot pala kayo sa apoy, Pakito, ha? Ano kaya kung isa-isa kayong isa lang doon? Gonggong! Hindi kami basta-basta namamatay sa apoy. Talaga ba? Animoy kabuti na pasulpot-sulpot si Uno sa tabi ng aswang na si Pakito. Nang naroon na siya sa likuran nito, ay malakas niya itong sinipa. Dahilan na tumilapon ang pinuno ng mga aswang. Muntik na itong makalapit sa apoy, subalit nasanggasan ang kasama nitong aswang at yun ang napasubsob sa apoy. Malakas ang palahaw nito dahil nalapnos ang balat nito. Papatunayan ko sa mga tao na hindi ako naghahasik ng lagim sa baryo, kundi ang mga pangit at pandak na mga aswang na kagaya ninyo. Uno, sa likod mo! Wala talaga kayong kadala-dala ng mga aswang kayo, no? Parang wala kayong kapaguran. Tumatalsik ang mga dugo ng mga aswang habang isa-isang ginigilitan ni Uno ang leeg ng kanyang mga kalaban. Sa tulong ng mga taong naroon ay napatunayan ni Uno na hindi siya ang salarin. Hoy tanda! Bakit hindi mo patayin ang mga babaeng aswang na yan? Sila ang nag-utos sa amin na mambiktima sa baryo. Kasama ng unanong lalaking yan. Hoy! Huwag mo utos-utusan si tatay. Wala kang karapatang sigawan siya dahil siya ang batas sa bahay. At sino naman ang kutong lupa na yan? Huwag mong sabihin na kapatid mo sa amang isang yan. Naku tay, hindi ko yan kapatid. Ang pangit niya para maging kapatid ko. Huwag kang nagpapapaniwala sa sinasabi niya. Hindi masama si na Lola Oyang at Donita, kundi siya at ang mga kasamahan niya mga pandak. Pakiusap, huwag niyo saktan ang mga kaibigan ko. Hindi natin sila kalaban. Putulin mo na kasi ang dila ng Pakito na yan.
Nakakarindim pakinggan ng boses niya eh. Nandilat ang mga mata ni Uno nang daganan ni Pakito si Mang Emil. Kinagat nito ang leeg ng matandang lalaki. Subalit maliksing tumakbo si Uno patungo sa kanilang kinaroroonan at itinarak sa likod ng aswang ang hawak niyang patalim. Bitiwan mo ako! Lintik kang unano ka! Papatayin kong matandang ito! Papatayin din kita! Bitiwan mo si tatay! Dahil sa naramdamang sakit, sa dami ng saksak na natamo ni Pakito, ay binitiwan niya si Mang Emil. Bagamat malakas pa rin ang pinuno ng mga aswang, kaya kumaripas ito ng takbo. Sumilit ang dugo mula sa leeg ng matandang lalaki, kaya't dali-dali siyang nilapitan ni Donita. Tatapalan natin ang halamang gamot ang sugat nyo. Hindi naman masyadong malalim kaya titigil din ang pagdurugo nito. Aswang ka nga! Opo, pero hindi ako masama katulad nila. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Malayo sa mga tao at sa mga kauri ko. Ayoko manakit ng kahit sino. Ilang sandali lumapit si Lola Oyang sa kanila at tinapalan muli ng halamang gamot ang leeg ni Mang Emil. Ikaw? Kilala niyo po si Lola? Madalas ko siya nakikita sa sagingan. Tinataboy ko siya dahil natatakot ang mga bata sa kanya. Kagaya ko, hindi po siya masama. Kinarga ni Donita si Mang Emil palayo sa mga naglalaban. Hindi siya iniwan ni Donita hanggat hindi naiibsan ang nararamdaman nitong sakit. Ilang sandali pa'y guminhawa na ang pakiramdam ni Mang Emil dahil sa halamang gamot na itinapal sa kanyang sugat. Unti-unting nagagapi ang pangkat ni Pakito. Nagngingit-ngit ito sa galit dahil hindi nito magawang hulihin si Uno sapagkat maliksi itong kumilos. Napapagod ka na ba, Pakito? Bakit parang hingal na hingal ka na yata? Anong nakain mo? Ba't nagkaganyan ka? Wala! Gusto mo bang tapusin na natin ang larong ito? Babalikan kita. May araw ka rin sa akin. Yun eh kung papayag akong makatakas ka. Hinding-hindi ka na muling makakapaghasik ng kasamaan dahil tatapusin ko na ang buhay mo! Ang tapang mo! Wala ka namang binatbat sa akin! Kahit sugatan may tumalon-talon si Pakito upang sugurin si Uno. Inilabas nito ang mahaba niyang dila at pinulupot sa katawan ng unanong binata. Subalit tila palos itong kumakawala sa pagsugod ng kalabang aswang. Tila lumilipad lamang si Uno sa ere ng tumambling ito at inihagis ang tansong patalim patungo kay Pakito. Etong sayo! Pinuno ng mga aswang! Tol, tinamaan mo siya sa noo. Grabe, ang lakas nun ah. Oh, sino kaya ang walang binatbat sa ating dalawa? Kulang pa ang iyong kamatayan bilang kabayaran sa panggugulo mo sa buhay namin! Walang iya ka. Pagsisisihan mo nga. Ang alin? Biniting patiwarik ni Dos ang aswang na si Pakito at hinampas-hampas ang katawan nito sa lupa. Hinang-hina na ang pinuno ng mga aswang, kaya't nagsipulasan ng mga nakatakas na kasapi nito. Ilang sandali pasinok-sinok na itong nawalan ng buhay at naging itim na dayami ang bangkay nito. Napakahiwaga kung bakit nagkaganyan ang katawan nila sa tuwing namamatay sila. Kagaya nating mga tao, bumabalik sa alikabok. Ay, nasa si Mang Emil? Baka na paano na yun? Wala siya rito. Si Mang Kanor at ang mga kasamahan lang nito ang nakikita ko. Ngunit wala si tatay. Ilang sandali pa'y napansin nilang dalawa si Mang Kanor na may sinusugod na aswang. Kaya't patakbo nilang tinungo ang matandang manggagamot. Aray! Aray! Pakiusap, itigil mo yan! Kanor, tumigil ka! Hindi sila masasamang aswang. Hindi nila ako kakainin. Sa katunayan, tinutulungan pa nila ako. Tumigil si Mang Kanor sa pananakit kina Lola Oyang at Donita dahil sa sinabi ng Ginoo. Napag-alaman ni na Uno at Dos na sinalba ng aswang na dalaga ang buhay ni Mang Emil. Sumapit ang umaga
at nanumbalik bilang normal na tao ang itsura ni Donita. Natatakot pa siya sa mga taong naroon dahil wari niya ipapatayin siya ng mga ito dahil isa siyang aswang. Pakiusapan niyo po kaming patayin. Hindi po kami masama ni Lola Oyang. Hindi po kami ang naghahasik na lagim sa baryo ninyo. Tay, paliwanagan nyo naman ang mga kasamahan nyo. Hindi naman sila siguro bulag at bingi para hindi malaman ang totoo. Maging sila'y nakipaglaban sa mga pandak na aswang na yun. Mga kasama, hayaan na lang nating mamuhay ang maglolang ito sa gubat. Nagkamali tayo sa pagkilala sa kanila. Lalo na kay Tandang Oyang. Maging kay Unano. Naway maliwanagan ang ating kaisipan na hindi sila ang pumapatay. Sumang-ayon ng mga magsasaka sa sinabi ni Mang Emil. Maging ang kaibigan nitong si Mang Kanor. Simula noon ay namuhay ng payapa sina Donita at Lola Oyang. Sa paglipas ng panahon, nagkapalagay ng loob sina Donita at Uno hanggang sa nagkaroon sila ng 2 anak at payapang naninirahan sa loob ng kagubatan. Wakas.